ibababa dito sa lupa. At pagkatapos ano po? Ang sabi, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa. Ibig sabihin, inulit na naman dito sa Pilipos na talagang magkakaroon ng pagbabago sa katawang ito. Upang maging katulad dino, maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Ibig sabihin, kung ano yung naging katawan ni Jesus, ibig sabihin, kung ano yung naging kalagayan ni Jesus, nung siya'y buhayin maguli, pagkatapos ng 3 araw ng kanyang pagkamatay, ganun din daw po magkakaganon ang ating katawan. Magiging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Ibig sabihin, ito physical body po ito. Namamatay, nagkakasakit, nagugutom. Pagka tayo po'y binago na ng Panginoon, ang tawag po ngayon dito sa katawang ito ay magiging glorified body. Parang kagaya nung sa kanya na merong kaluwalhatian. Merong glory. Dahil wala ng kasalanan, liligtas na tayo sa kasalanan, wala ng kamatayan. This body, ang sabi po sa English, will be turned into a glorified body. Naalala ninyo, noong si Jesucristo ay nabuhay na maguli pagkatapos ng 3 araw, hinahanap siya ni Maria Magdalena. Ang sabi ng anghel, wala na siya dyan. Nagbangon na mula sa mga patayang Panginoon. At siya ay bigla na lamang lumitaw doon sa harapan ng mga alagad. Habang sila'y naglalakad doon sa Emmaus, hindi nila nakilala siya. Nung pagpuputol-putulin na lamang niya yung tinapay, doon nila nakilala, ito si Jesus. Magkakaroon ng pagbabago sa ating itsura, pero kagaya ni Jesus, makikilala pa rin naman tayo. Pero, ang maganda doon mga kapatid, iba na. Iba na ang magiging katawan natin. Glorified body mga kapatid. Ano naman ang mangyayari naman doon sa mga hindi maliligtas? Kanina yung mga naligtas. At ano yung nangyari sa katawan nila? Yung mga hindi maliligtas, ang sabi sa 2 Tesalonica 1:9, na siyang tatanggap ng kaparusahan. Kanina, tayo kaligtasan, dito naman parusa, no? Kaya siguro habang may panahon, doon sa mga kamag-anak natin, kaibigan natin, kakilala natin, kung gusto natin silang maligtas, yayamang tumanggap tayo ng aral, pwede natin i-share sa kanila. O kaya anyayahan sila sa pag-aaral. Ang sabi dito, yun daw hindi maliligtas, tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula saan? Mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Kumbaga, yung liwanag ng pagdating ni Jesus, yung brightness, yung gloria ng ating Panginoon sa kanyang muling pagbabalik, hindi nila kayang tayuan yun. Ibig sabihin, hindi nila kayang tagalan yun. Yung sobrang liwanag, yung sobrang gloria ng Panginoon, dahil sa kasalanang angkin nila, pagdating ng ating Panginoon, sila ay mapapahamak sa harap ng ating Panginoon. At ano po ang sabi? Makikita natin dito na sa panahon ng milenyo, di ba pinag-aralan natin ito minsan, di po ba? Yung unang pagkabuhay, mangyayari yon sa ikalawang pagdating. At pagkatapos po noon, ang mga banal dadalisaan sa langit. Sa loob ng 1,000 taon, nandun tayo saan? Sa langit. At pagkatapos ng 1,000 taon na bakasyon natin sa langit, mga kapatid, bababa dito ang alin? Ang bagong Jerusalem. At ito po ang mangyayari mga kapatid. Doon sa langit, habang tayo nandoon, ay kasama tayo doon sa tinatawag nilang review. Titingnan natin yung mga aklat, no? Yung buhay ng mga hindi naligtas. Malalaman natin bakit si ganito hindi maliligtas. Mawawala sa isip natin yung alinlangan, maging yung mga anghel na hindi nagkasala, yung unfallen beings. Malalaman nila bakit hindi naligtas to. Ibig sabihin, magiging clear lahat sa atin. Transparent, mga kapatid. At pagkatapos po ng 1,000 taon, bababa ang bagong Jerusalem dito sa lupa. Ngunit bago po mangyari yun mga kapatid, ang sabi nga dito, at nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparang at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal. Ano daw po yung nakita?
yung bayang banal, yung bagong Jerusalem. Ito anya ay nananaog mula sa langit. So galing sa langit, pagkatapos ng 1,000 taon, yung pong New Jerusalem bababa dito sa lupa. At ito'y nahahanda na kagaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang sabi, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Ibig sabihin, yung santuaryo ng Diyos ay nasa mga tao. At siya'y mananahan sa kanila, at siya'y magiging bayan niya, at ang Diyos din ay sasa kanila at magiging Diyos nila. So, napakaganda. So, talaga, ang Diyos makakasama natin. Bababa dito, mga kapatid. Kumbaga, itong ating Panginoon na siyang ating pastol o pastor, mga kapatid, na matagal na nating gusto sanang mayakap, gusto nating makausap, gusto nating mahawakan man lang ang kanyang mga kamay, face to face, mga kapatid, ay makikita nating mukha. Dahil ang sabi doon sa binasa natin kanina, siya, si Jesus, ay mananahan na kasama natin. Amen? Di ba napakaganda? Makita mo ng mukhaan yung Kristo na napako sa krus. Binayaran niya yung kasalanan mo. Sasabihin mo, Lord, salamat ng marami. Ang langit, mga kapatid, ay isang tunay na lugar, mga kapatid. Kaya lang, habang bumababa po yung Jerusalem na yon, yung bagong Jerusalem, kagaya ng ating pinag-aralan, ito po, ang gagawin ng mga masama, kasi bubuhayin yung mga makasalanan nun after 1,000 years, at sila anya ay nagsipanhik sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig. So, ano ang gagawin ng mga masama? Palilibutan nila yung kampamento. Ngunit ano po ang mangyayari? At bumaba ang apoy mula sa langit at sila ay nasugod. So, ibig sabihin, yung pong mga masasama, ito po ang magiging kahihinatnan, kaparusahan. Ngunit yung mga banal, secured sila doon sa loob ng bagong Jerusalem. So, mga kapatid, doon sa bagong langit at bagong lupa na lilikhain ng Diyos, kaibang-kaiba ito sa nararanasan natin ngayon. Ano ang gagawin ng Diyos? Meron pa kayang luha doon? Doon sa bagong langit at bagong lupa, na kung saan doon tayo titira? Kasi sa langit mismo, 1,000 taon tayo doon. Bakasyon natin doon. Pero itong lupa na ito rin po ang magiging ano natin, magiging pangwalang hanggang tahanan natin. Kasi lilinisin ito sa magitan ng apoy. Lahat ng mga dumi na ginawa ng tao sa sanlibutan, yung mga tinatawag nilang pollution, yung basura, yung lahat na pinanggagalingan ng masama, kasalanan. O mga kapatid, kung sakaling dito tayo titira at nandun pa yung mga yon, hindi tayo masaya, di ba? Ito masaya. O nandiyan pa yung ingay ng mga tricycle, nandiyan pa yung... Hindi ko lang alam, siguro wala nang sasakyan to. O, pollution no? Di ba? O, babalik tayo doon sa dati na kung saan mga hayop lang ang mga kasama mo. O. Ang sabi dito, papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Ano ba ang nagbibigay luha, lungkot sa atin? Maraming bagay, sakit, kamatayan, di ba? Ibig sabihin, wala na. At hindi na magkakaroon ng kamatayan. Kaya pala hindi na tayo luluha. Kasi wala nang kamatayan. Wala nang paghihiwalay. Hindi na magkakaroon pa man ng dalamhati o panambitan man. Yung lungkot. Panambitan. Pag sinabing dalamhati at panambitan, malalim na lungkot yun. Di ba? Yeah. Malalim na lungkot yan, mga kapatid. Wala na daw po. Ang sabi, wala na rin daw hirap pa man. Ano ba yung nagbibigay ng hirap sa atin ngayon, mga kapatid? Sakit ng loob, sakit ng katawan, nagdadala ng hirap. Pero ang sabi, wala na daw hirap doon. Ang mga bagay ng una ay naparang na. Sipin na po ninyo yung mga bagay na nagbibigay sa inyo ng lungkot, sakit dito sa lupa. Ang sabi ng Biblia, Brother Genesis, naparam na.
Dito sa lupa, ikaw na yung nakapwesto, pero pag dumating yung bata nung malakas-lakas, tatanggalin ka.